Gojo will be back. Magbabalik na nga ba si Gojo matapos nga ang ina-release na initial page para sa volume 26 nitong si Gege Akutami ay nabuhay na muli at nagkaroon ng pag-asa ang mga Gojo stans at nagulantang ang buong JJK fandom matapos ipakita ang isang illustration ni Gojo Satoru na nakamulat ang mata. Pero illustration lang naman yun, di ba? Diyan kayo nagkakamali dahil kung ikukumpara ang illustration na ito ni Gojo Satoru ay hindi ito magmamatch sa kahit na anong mukha niya except sa scene na nakahiga siya matapos ngang hatiin ni Sukuna ang kanyang katawan gamit ang World Cutting Slash. As the updated weeb, at sa video na ito ay magkakaroon tayo ng napakatinding copium para sa pagbabalik ni Gojo Satoru. Kung papansinin, hindi maikakailang talagang match na match ang illustration na ito ni Gojo Satoru, hindi lamang sa anggulo ng kanyang mukha kung hindi ang buhok niya na para bang nakalatag pahiga. Ngayon meron lamang dalawang posibilidad kung dito nga nangyari ang pagmulat ni Gojo Satoru. Una, maaring ito ay ang naging reaksyon ni Gojo bago siya tamaan ng World Cutting Slash, kaya naman gulat na gulat ang kanyang reaksyon dahil sa hindi niya inaakalang atake mula sa King of Curses. Ang pangalawa naman, pwedeng matapos mahati ang kanyang katawan ay pansamantala siyang nawala ng consciousness. In the moment na matapos nga niyang makita ang kabilang buhay at nakita niya doon ang mga yumao niya pang mga kaibigan, bigla siyang nakaregain ng consciousness, kaya naman para bang napakagulat na gulat ng reaksyon ng kanyang muka. To save you guys time, sa video na ito ay tatalakayin natin kung paano makakasurvive si Gojo Satoru sa napakaraming paraan and possibilities na tatalakayin naman natin lahat sa video na to at ang ibang mga bagay pa na sumusuporta sa teoryang ito. Ang pinakaunang pwedeng maging dahilan para makasurvive at mabuhay pa ang Honored One ay ang paggamit ng Binding Vow. Alam naman nating lahat na napakalakas ng epekto ng Binding Vow na maging ang King of Curses ay napaka-wary sa paggamit nito. Alam din natin at nabanggit sa latest chapter na ang chapter 255 na ang dahilan kung bakit nagawa nitong si Sukuna na makapag-launch ng isang surprise attack dito kay Gojo kahit na hindi niya ginagawa ang kanyang hand sign na ang Enma-10 at kahit na hindi niya binabanggit ang incantations at ang lahat pa ng kondisyon tulad ng pagtutok ng kanyang palad sa kanyang target ay na-launch pa rin niya ang isang conditionless na World Cutting Slash na nagsurpresa kay Gojo na dahilan kung bakit hindi siya nakapag-prepare. Ngayon kung nagawa nga ni Sukuna na matapos ang laban sa pamamagitan ng isang last minute Binding Vow, hindi malabong makasurvive din itong si Gojo Satoru sa pamamagitan ng isang last minute Binding Vow din. Subalit ano nga ba ang magagamit ni Gojo para iligtas ang kanyang sarili at para mabuhay? Ano ang maipapalit at maisasacrifice niya na worthy ng kanyang pagkabuhay na muli? Walang iba kung hindi ang kanyang 6 eyes. Kung papansinin nyong mabuti at kung isang die-hard fan ka ng Jujutsu Kaisen, makikita nyo na hindi lamang sa manga panels, sa mga cover pages ng mga chapters at hindi lamang sa opening ng Jujutsu Kaisen, maging sa kanilang game na ang Jujutsu Kaisen Phantom Parade ay mayroon na talagang mga foreshadowing na mawawala ang isa sa mga mata ni Gojo Satoru. At alam na alam din natin kung gaano nagwo-work ang Binding Vow, pero let me make it more simpler at more in-depth para sa inyo. Hindi nagwo-work ng pare-pareho ang Binding Vow sa lahat ng gumagamit nito. Ang pinaka-importante sa Binding Vow ay kung ano ang isasakripisyo mo. Nakita natin sa pamamagitan lamang ng pagsakripisyo nitong si Hakari ng kanyang kamay, nagawa niyang makasurvive sa napakalakas na explosion na ginawa ni Kashimo Hajime. Nang dahil yon sa hindi lang basta-basta kamay ang isinakripisyo nitong si Hakari, kung hindi, maging ang abilidad niya na gumamit ng Domain Expansion. Alam naman natin na para magamit ng isang user or sorcerer ang Domain Expansion, napaka-essential na gawin muna nila ang kanilang hand signs. Nang dahil dito na fortify niya ng sapat na cursed energy ang kanyang katawan para makasurvive sa nangyaring explosion. Pero kung titingnan naman natin si Miwa, napakabigat ng ibinigay niyang sakripisyo sa Binding Vow na ang hindi na makapag-wield or makagamit muli ng isang katana. Pero nakita nyo naman, walang naging epekto kay Kenjaku. Dahil yon sa right in the first place, hindi naman talaga ganon kalakas itong si Miwa at kahit pa sabihin niyang ibibigay niyang abilidad niya na gumamit ng katana, kung hindi naman siya ganon kagaling gumamit nito, hindi din magbibigay ng sapat na exchange itong Binding Vow. At alam na alam nyo naman kung gaano ka-OP, gaano kalakas at kung gaano ka-useful and efficient ang 6 eyes na hindi malabong magamit ito ni Gojo Satoru para ma-revive ang kanyang katawan gamit ang isa sa kanyang mga mata or pwede ding dalawa at mawala na talaga ang 6 eyes mula sa kanya. At kung hindi nyo din alam, napakalakas ng impluensya ng Hunter x Hunter sa kwento nitong Jujutsu Kaisen to the point na napakadami ng ginawa nitong si Gege na inspired sa mga move, mga scene
at mga galawan sa Hunter x Hunter na ginawa niya sa series na to. Tulad ng Binding Vow, nagiging malakas lamang ang nen ng isang user depende sa kung anong sakripisyo ang handa silang ibigay as an exchange. At kung hindi pa kayo nagbabasa ng manga ng Hunter x Hunter, this will be spoilers. Nakalaban nitong si Chrollo Lucifer itong si Hisoka at matapos siyang mapatay nito ay nagawang makabalik ni Hisoka ng mas malakas pa. Pumamagitan ng isang pact na nagawa niya gamit ng kanyang nen na pwede nating ikumpara sa Binding Vow sa Jujutsu Kaisen. May mga magsasabi din pero patay na si Gojo Satoru, hindi niya na magagawa ang Binding Vow kung wala na nga ang kanyang kaluluwa at nakalipat na sa afterlife. Nakita nyo naman na matapos pang batiin at i-acknowledge nitong si Sukuna na nag-enjoy siya sa laban nila nitong si Gojo Satoru nagawa pa rin makapag-react nitong si Gojo sa pamamagitan ng pagngiti. Ang nangangahulugan lamang na even at that point, conscious pa rin itong si Gojo Satoru at talagang may chance pa rin siyang i-execute ang kung anumang plano niya para mabuhay. Ikita din natin mismo sa initial page ng volume 26 na binibigyan talaga ng emphasis ang mata ni Gojo Satoru na pwedeng magbigay talaga sa atin ng idea na ang kailangan niyang i-give up ay ang kanyang 6 eyes. Pwedeng sabihin nyo na hindi sapat ang magiging sakripisyo ni Gojo dahil mata lamang yun at ang buhay niya na ang kapalit. Pero kung iisipin nyo, ang pinaka-essence ng abilities at ng kakayahan ni Gojo ay ang kanyang 6 eyes. Dahil kung wala ito, hindi niya magagawang gamitin ang kanyang limitless curse technique dahil tulad na lamang ng sinabi nitong si Sukuna, hindi magagawang gayahin nitong si Yuta maging ang purple nitong si Gojo Satoru kung wala siyang 6 eyes. Hindi na rin magagamit ni Gojo Satoru ang kanyang unlimited na cursed energy dahil hindi na magiging efficient ang paggamit niya nito. Mawawala na rin ang kanyang infinity na nagsaserve as his armor. Kaya kung tutuusin, para bang mismong ang buhay na din niya ang mawawala kahit na bumalik pa siya kung i-give up niya ang 6 eyes. Marami ding nagsasabi na napaka-bad writing nito para kay Gege Akutami kung ibabalik niya si Gojo Satoru dahil mawawala ng sense ang pagtalo sa kanya nitong si Sukuna. Pero actually, ang naging dahilan lang naman kung bakit gustong-gusto nating lahat na matalo si Gojo way back then ay para magkaroon ng character development, magkaroon ng tsansa ang iba pang mga estudyante mula sa Jujutsu Tech na makalaban si Sukuna. Pero at this point, nakita nyo naman na halos lahat na kalaban na ni Sukuna, halos lahat na ibigay ng best nila pero hindi pa rin yun good enough. Buhay pa rin ang King of Curses and it seems at this point, wala talagang makakatalo sa kanya kung hindi magbabalik si Gojo. Isa pang bagay na dapat nating i-consider, nalaman naman natin way back sa Hidden Inventory arc pa lang na nanggagaling ang reversed curse technique mula sa ulo ng isang tao o ng isang sorcerer. Kaya kailangan nitong mabihid o mapasabog ang ulo para mapigilan ang kanilang healing at ang regeneration. Kaya naman napakaraming nagsasabi na pwede pang gumamit ng reverse curse technique itong si Gojo Satoru kung naputo lang naman ay ang kanyang katawan at hindi ang kanyang leg. Oo, napaka-reasonable naman pero magbabago lang kasi ang mga kondisyon kung sakaling kakailanganin pa rin ng cursed energy para magamit ang reverse curse technique. At alam naman nating lahat na ang cursed energy ay nakastore up naman sa abdomen or sa core ng isang tao at nakita natin na hinati yun mismo nitong si Sukuna. Ngayon dumako naman tayo sa mga external help na pwedeng makuha ni Gojo Satoru para magbalik at mabuhay na muli. Alam naman natin na nandyan si Shoko na isang expert pagdating sa reversed curse technique at nandyan din itong si Utahime na kayang mag-buff ng curse technique ng kanyang mga kasamahan. Kung buhay pa si Takaba, paano kung maisip niyang nakakatawa kung sakaling mabuhay pa itong si Gojo Satoru? Nakita ko rin na napakarami ang nagagalit dahil napakadami na daw ng nakalaban ni Sukuna at nakikita nila ang slashes nito. Subalit si Gojo, winantap lang nitong si Sukuna. Alam naman nating lahat na si Maki ay may heightened senses ng dahil sa kanyang heavenly restriction kaya hindi na nakakapagtaka kung makita at maramdaman niya yon. Pagdating naman kay Kusakabe, sa pamamagitan ng kanyang simple domain ay na-explain naman na nawiwikan niya ang mga ataking pumapasok sa loob ng kanyang range at automatically umaatake ang kanyang katana sa pamamagitan ng kanyang program na inilagay sa kanyang katawan. Pagdating naman kay Miguel, alam naman natin na ang kanyang curse technique ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na mag-create ng beat or rhythm na sumisira and nag-expel ng mga curse technique na malapit sa kanya at nagbibigay sa kanya ng overwhelming physical abilities na pwedeng magamit din niya para iwasan ang mga atake. In Gojo's case, oo, pwedeng sabihin natin na medyo para bang tagilid at pwede din gamitin niya ang kanyang 6 eyes para makita ang mga slashes. Pero yun ang pinakaunang beses na ma-introduce ang world cutting slash at alam naman natin na nabanggit na nga na sa pamamagitan ng Binding Vow kaya yun na i-launch kaya siguradong hindi din yun inaasahan nitong si Gojo. Pero kung magbabalik nga itong si Gojo, i-give up niya na ang title as the strongest.
kung hindi as Satoru Gojo, the Honored One, habang nakikipaglaban kay Sukuna kasama ang kanyang mga estudyante at ang Jujutsu Tech. But what do you guys think? Be sure to put that in the comment section below para mapag-usapan pa natin at para magkaroon pa tayo ng additional infos and ideas tungkol sa topic na to. Para sa mas marami pang Jujutsu Kaisen contents tulad na lamang ng chapter reviews, spoilers at mga theories na tulad nito, mag-subscribe lang kayo at i-ring nyo na din ang bell button para palagi kayong notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.